Good evening, Miss Chris. Good evening, Coach. Ayan. Naku, maulan na naman na Martes ng gabi. Parang hindi ako masaya pag ganun yung bati natin kasi nga maulan. No? At syempre pa, no, although wala namang may gusto, daming naapektuhan na naman ng mga pagbaha. No? And alam mo, one thing that struck me with all of this news about the floods is yung mga pagdami ng mga flooded areas. No? Mm-mm. Kasi nga yung pagkalbo ng bundok, bandang Antipolo, banda dyan sa may Montalban, so inapektuhan po yung mga kababayan natin sa San Mateo, sa Cainta, no? Sa yung mga so yan po no, yung epekto ng pagkakalbo ng mga bundok, no? So syempre pa yung ay mahalaga rin talaga Chris yung urban planning, no? But we're not here to ano no, we're not here to make political commentaries, but just to comment on a vital issue that might be affecting most probably not might be no most probably be affecting a lot of us in the coming years and even in the future. Yes. So sorry at napahaba ang aking initial na pagbati kasi nakikita ko nga sa labas umuulan at syempre pa sa pagdating ng ulan kinakabahan yung ating mga kababayang nasa low-lying areas. So binabati po natin kayo at sama ng panalangin na sana po kayo ay ligtas, no? Ligtas po kayong lahat. Tayo ramdam natin yung Chris kasi yung mga empleyado natin sa tindahan, di ba? So, lalo po yung mga taga Marikina, taga Mm. Cainta, taga Rizal, no? So, mag-ingat po kayo at pinapanalangin namin ng inyong kaligtasan. So, Yan. ikaw naman, Chris. Actually, Coach, it's very important din talaga na we talked about this kasi of course, sa Pilipinas tayo, alam natin we're a tropical country and marami talagang dumadaan na bagyo. So, doble, hindi lang doble, quadrupleng ingat. And alam naman natin yung mga lugar na talagang pag may bagyo, yan yung mga madalas, mga usual suspects nga natin kung tawagin. So, dobleng preparasyon ang kailangan at medyo mahaba-haba pa ang rainy season sa Pilipinas. At gusto ko lang din batiin ang ating mga early birds. Ayan, di ba? Alam na nila talaga. Si China Magsaysay, si Boris Pido, si Victor Mempin from the UK, maraming maraming salamat. Si Marnie Coronado, nanonood din. Hello Marnie, magandang gabi sa inyo. At syempre pa yung mga taga Valenzuela, pagka umuulan, kinakabahan din yan. So, ito nakakatuwa naman yung kanyang pangalan, no? Kalatog Pinggan. Dati may palabas na ganyan nung araw nung bata ako. So, nagbalik yung aking memory. At syempre pa, nagpapasaya sa atin, parang yung tono ko parang may kapare. At syempre pa, nabati ko po ang reyna ng Parañaque, si Mami Cynthia Pineda. Ito po ang halamang ibinigay niya sa akin. Napakaganda po. No? Ito po ay tinatawag na money tree. No? Yan po. Wow. Bugkos-bugkos siyang mga stems. No? So, kinakausap ko yan pag umaga. At inatapat ko po siya sa araw, konting araw. No? Yung diligan ng pagmamahal. Nahihilig ako sa maliliit na halaman kasi talaga namang nakakawala ng stress pag may halaman ka sa paligid. Nakakatuwa. Salamat po, Mami Sin, sa aking mga halaman. Iba din nila ko na sa opisina. Akala ko, Coach, magsisimula na tayo ng bagong show every Wednesday night. Plantitos. Tayo maghalaman. Parang ganun eh. Parang ating alamin. At magandang gabi rin sa isa sa mga hinahangaan sa industriya, no? Si systems guy, no? Operations guy. Harold Diang, magandang gabi sa iyo. At welcome back to the Philippines sa ating kaibigang si Reynard Yeah. Gallego, aka RR. No? I-guess natin yan para magkwento tungkol sa New Zealand, sa kanyang New Zealand experience. No? Mm-mm. Congratulations sa aking pamangkin si John Eldrick at saka si Anne, si Apple, no? At si Lucas sa kanilang residency sa New Zealand. Congrats. Congratulations. At eto, welcome back din to. Welcome back to Buffalo Wings and Things, Miss Charis. Yan. San Jose na siya ngayon. Hey. Ayan. At si Margot, nako, kailan kaya to babalik si Margot? Margot Corcuera, kaya lang, Donya na yata to ngayon. Eh. Donya na si Margot. Eh. Hintayin natin Dapat na yung pinasa banata. Doña Margot, o, di ba? Well, I'd like to take this opportunity, Chris, to thank you for doing this show. Alam ko po na malaki na ang iyong tiyan, no? Ang anak na po si Chris, so mamimiss niyo siya. Malapit na po mga anak yan si Chris. Pero despite that, no, parating naririto kasama natin si Miss Chris every Tuesday. Maraming salamat, Chris.
Alam kong galing ka pa sa Mall of Asia, magkasama lang tayo doon kanina. So, nakakatuwa po na yung pong ating enthusiasm for every Tuesday. At kayo po yung nagbibigay sa amin ng ano no, ng sigla at Yes. lakas at inspirasyon para magpatuloy every Tuesday despite heavy days, no, yung mga busy days. No, and excited na po kami kasi magbubukas po kami ng tindahan sa MAAX. Yun po yung katapat ng Mall of Asia Arena, malapit sa IKEA at dun sa simbahan na malapit sa Mall of Asia. Please visit us. Mag-open na po kami sa Sabado, no? Tama-tama sa NCAA opening, no? At sa mga sangkatutak na events, yung PVL finals, no? Malapit din yan. So, dalawin niyo po kami doon, no? Maraming maraming salamat din kay Twinnie, aka Raymond Bryce, no? Kala mo, hindi ko alam ang totoo mong pangalan, ha? Si Lisa Mejia, si Wisdom Galliero. Ang ganda ng pangalan, Wisdom. Pwede yung pangalan ng anak mo, Chris. So, Wisdom. Ganda nun, Oo ha? nga eh. Imbis Walang na siya lalagyan ng tuwa. tooth o susundan ng tooth, no? Si Joseph at ang mga kaibigan nating Joseph Janeo mula sa University Hotel, si Jing Bernardo at si Chef Jordan Bernardo, si Fel Flores at si Oji Liwag, syempre hindi nawawala yan. Yan. Sige Chris, Actually, Coach, ano bang may recap ba tayo? Meron ba tayong top 3 takeaways from last episode? yes. Actually, gusto ko lang din i-add, Coach, na walang biro. Yung Tuesday nights kasi natin talaga, yun yung minsan nagiging highlight talaga of my day pag Tuesdays. Because nakakatuwa to be surrounded with a community dito sa Resto Coach or sa Coach and Share. Nakakatuwa lalo na yung, alam mo yung wala pang 8:30, nandito na yung mga classmates natin, di ba? And kahit of course, tungkol sa restaurant or resto negosyo pa din yung pinag-uusapan natin. Pero it's a nice break from our everyday hustle and bustle. Kaya it's my pleasure to be here always, Coach. Ed, sa ating mga Totoo ka, Chris. Totoo ka. Alam mo, ang ako, even hindi sa live stream, even in person, if there's somebody is really willing to listen, alam mo naman ako, no? Matagal mo na ako nakakasama rin, no? Sa trabaho. Pag mayroong gusto magpa-coach, nagko-coach ako eh. Mm. Kasi it's a great exchange of ano, no? Of I wouldn't even just call it conversation, parang discourse, di ba? Mahilig ako sa human discourse, pag-uusap, no? And any form of exchange of ideas, questions and answers. No? So that's every Tuesday for us. So maraming salamat po for giving us the honor of being your classmates, no? And at the same time, coaches every Tuesday evening. Batiin din natin, Chris, si Erwin Gallego mula sa Calamba, Laguna. Well represented ng mga ano rito, si Joel Ramos mula sa Marikina. Naku, Joel, sana iligtas kayo dyan. Si Mm-mm. Angelo, no? Mula sa langit yan, usually mga angels. Angel. No? Nice to watch na live ulit. Ako, salamat po, salamat po. Leonard Ace, magandang gabi sa'yo. Sige, top 3 takeaways tayo, Chris. Okay, top 3 takeaways. So nag-break tayo last week, pero 2 weeks ago, we actually have another veteran in our guest list, si Architect Arnie Turla. So, we talked about how yung restaurant design affect yung brand experience. Diba? So, punong-puno ang aking notebook, number 1. Actually, hindi to 3 takeaways kasi medyo mahaba yung bullet points ko dahil hitik na hitik yung diskusyon natin noon. So, for restaurant design, ang dami pala kailangan to take note of. Number 1 will be lighting, ergonomics, ano ba yung client and business objective, and then of course, yung branding or overall branding experience. Well, ang pinopoint out daw niyan, Chris, is the ano, no, yung kumbaga everlasting, everlasting sasabihin ko. Hindi, yung hindi nawawala ba na ano, no, that's what I meant to say, yung question na why, di ba? Ano ba yung why ng restaurant design? And pinaliwanag mo nga, no? It's should always start with a clear objective, no? Whether well, primarily for me, it's the customer experience, it's the employee experience or the partner's experience, the shareholders experience, no, in terms of cost and all of these things put together. Yun yung sinasabi ko eh. When you talk about these things before designing your restaurant, you've already won. Kasi pinag-usapan niyo yung why ng mga bagay-bagay. Hindi kayo maliligaw pag nilinaw niyo yung why, no? Maski sa kahit anong bagay, pag malinaw yung why, hindi tayo naliligaw.
Yun. Ang aking second key takeaway, although that ambience is very important, yung aesthetics, lahat nito, meron talagang non-negotiables or yung tinatawag nating mandated that will affect yung safety ng ating mga customers. So ito yung this is where the professionals come in. Talaga na kailangan nyo yung help or yung consultant or someone na ito yung expertise nila because ito yung something na hindi natin pwedeng i-shortcut. Tama yon yung pananaw natin na akala natin discretionary. Dito kasi sa Pilipinas, no, I'll be very straightforward. Marami tayong diskurso about pwede o hindi. Mm-mm. So, lagay natin yung diskurso dun sa tama o mali. Because when you build a restaurant, it's a public space. Lalo kung magpapa-dine-in ka, no? If you remember in that episode, I gave a very, kumbaga, graphic example Mm. in Ozone Disco. 'Di ba? Yung simpleng maling pintuan na nakamatay ng napakaraming tao at hanggang ngayon may mga biktima pa rin na merong marka na hindi na maalis, no, mga disabilities and epekto ng maling pagkakadisenyo ng pinto. Imagine mo yung pintuan lang yun. Pintuan lang. Yes. But aside from compliance, compliance is just a shallow reason for doing it. Eh. It's understanding why, again, no, babalik tayo why you're doing it. And more important is understanding responsibility and accountability that we have as business people who will operate a public space. Diba? We will serve food, di ba? We will serve food. So kung hindi tama yung ating mga, let's say, for example, kung wala tayong professionally done na sanitary plan, di ba? Pati sa environment, may epekto yung ating, lalo kung nagpiprito tayo, di ba? Puro mantika, no? I mean, totoo yun, no? Yung restaurant, ang isa sa pinakamarami, kaya nga kinukontrol yan ng LLDA, di ba? Yung Laguna Lake Development Authority. Kasi, karamihan po ng tubig na binubuga ng ating mga restaurants, negosyo, napupunta yan sa Laguna Lake. No? So yun yung mga bagay na sabi mo nga Chris, you have to hire a professional and it's not even in option not to. Kasi if you're not doing it, no, makatakas ka man dahil naglagay ka dun sa mga authorities, no, kung ganun ka kalayo yung extent na ginawa mo. I mean, why don't we do the right thing? Diba? Hindi po ako nagmamalinis. Pero yan lang po from experience, marami po talagang epekto sa komunidad ang ating restaurant. Yes. And last but not the least, dahil siya yung may tripling linya ko dito, 'di ba? Restaurant layout and design can make or break your business. Yun talaga yung nilagay ko dito. Because it can increase or decrease your productivity. It can increase or decrease yung number of turnovers and it decrease yung safety, yung feeling ng safety ng ating store partners as well as customers inside the store. Well, you've summarized it well enough for me not to explain too much, but ang bottom line po, may epekto po siya, no? Sa people, sa brand, sa business. No? Sa tatlong aspetong parati nating pinaliliwanag dito. Sa people, no? Pati yung nabanggit mo, ulitin ko ulit, safety. Diba? Kung walang safety, ano pa yung pinag-uusapan natin, diba? Madulas na sahig, no? Maling pagkakadesign ng pintuan as mentioned earlier o yung mga simpleng mga bagay na nakatatalisod or yung mga bagay na magiging hindi komportable yung ating mga customers at yung mga empleyado. It can affect yung serving time kung hindi tama ang layout, di ba? And so many things that could have been prevented or could have been improved kung nag-design lang po tayo ng tama. So balikan niyo po yan, no? Episode 183. Isa sa pinakamalaman, no? Ako po, isa sa mga paborito ko yan. Kapag often not discussed, often neglected, pero very important and it will save you a lot of money. It will protect the longevity and the sustainability of your business. Yan. Nakakatuwa lang din, Coach, kasi share ko lang din sa ating classmates dahil nandun tayo sa process din of sanabi nga natin mag-open tayo ng ating Maak store. So nakita natin talaga from kitchen layout and kitchen design and how everything, di ba, it affects dito, lalo na yung systems and processes natin inside the kitchen, di ba? Even yung number of steps nga lang papunta dun sa service area to the tables, ganyan. So nakakatuwa yung getting a deeper insight from Architect Arnie last week. Yeah, it can definitely impact, no? Even yung let's take an extreme example, even recruitment. Kasi Mm. pag nakita ng mga empleyado na yung pagtatrabaho nila hindi maginhawa,
mainit, no? Hindi yung pagkakadesign ng mechanical, no? Yung exhaust, yung balance ng exhaust at saka ng aircon, at saka ng fresh air, di ba? Marami maliliit na bagay, no? That akala natin, no? Kaya nga po yung kurso ng architecture is 5 taon yan. Meron pang licensure exam. Yung pong kurso ng engineering, ganun din po, no? So, I'm not saying na maging magastos tayo, pero gumastos tayo sa mga bagay na karapat dapat gastusan. Yan. Yan. Speaking of which, isegue na natin ang mga bagay na karapat dapat paggastusan. Yeah. And you say gastusan, Chris, I'm sure you don't mean just money, no, but also Yes. yung Time. time and in effort. So speaking of time and effort, we'd like to thank Lance Luis Spearheader Caviteño for investing time and effort to be here tonight and every week. Nandyan yan, no? Si Ivy Par Alcantara, likewise, no? Si Argel Gopez, magandang gabi. Si Queen Z, syempre, nandyan yan parate. Si Mario Castillo Agdan, magandang gabi po. Thank you for your time and effort. Coach Melody Isagire, palagay ko dapat bumalik na si Coach Mel eh. Diba? Parang ang tagal na nung huling guesting mo, It's Coach. about Bumalik ka na. time, di ba? Marami ka na ikikwento tungkol sa mga adventures mo as a resto negosyante. Si Christian Dan Rojas na nasa pharmaceutical industry na ngayon pero dating nasa restaurant industry din yan. Baka nagbabalak magninegosyo to si Dan kaya nanonood ulit. Magandang gabi sa iyo, brother. Naku, ito napakagaling na 3-point shooter na ito, si Christian Dan Rojas. Jovel Gonzalez, magandang gabi po. Si Babes Clarion. Si Zay Montes, nako, syempre pa, no? Sabi niya, I made it. No? Ina-announce talaga ni Zay. And we appreciate it, Zay, ha? Yung talagang busy ka for the whole day and then no, she just had a series of successful stints sa mga pop-up stores sa loob ng SM. So maraming congratulations and maraming salamat. Kahit busy ka, nandito ka. We miss you too. Si Dorji Anave, nandito rin. Si Architect Cesar Tula, aka Arnie Tula, nandito rin. Yahoo! At ayan, sabi ni Melody, nangako na, soon. Ayan, aabangan namin yan. At syempre pa si Don Cruz. Sige, Chris, sa pagpapatuloy po ng ating episode, ako po yung magtatanong sapagkat ang topic po ay mas subject matter expert si Miss Chris. So, simulan natin sa isang napakahirap na katanungan. What is love? Eh? What is grassroots marketing? Can you elaborate? Ano ba yung grassroots marketing? 'Di ba? Naririnig ko lang nung araw grassroots program for sports. 'Di ba? But what is grassroots marketing? Actually, para hindi na tayo lumayo at mag-imbento, tinignan ko din si paring Google natin. Yan. Ano ba ang grassroots marketing? So, ang sabi ni paring Google, it's the process of drumming up interest in a product, brand, or idea with the use of targeted and highly niche audience. So, meaning, ang grassroots marketing, it's something or an initiative or a marketing strategy na talagang targeted sa particular audience. So, hindi siya pang system-wide, hindi siya pang kalahatan. Meron ka lang group of audience na kinakausap. And in this particular instance, maaari ba nating ihalin tulad yan dun sa community marketing na tinatawag, Ms. Chris? Yes. Iba-iba ang tawag nila dito eh. Minsan grassroots marketing, minsan community marketing, minsan local store marketing. But ang sinasabi lang natin talaga dito is highly targeted or nakafocus ka. Parang kung merong bullseye yan, nandun ka sa gitnang-gitna na meron kang audience na gustong kausapin talaga. Yeah, and focus is very important when you talk about efficiency, di ba? Not just cost efficiency, but also resource efficiency, di ba? Yung paggamit kanina, nabanggit natin. Siyempre, yung resto negosyante, busy yan eh, di ba? So, paano mo strategically ma-attain yung mga goals kung hindi ka magiging strategic sa yung approach sa marketing? So, I would say, no, ako, if I may share also, natutunan ko yung konsepto ng grassroots marketing sa mga Amerikano eh. No, kasi nagulat ako nung nag-training ako sa Amerika nung araw. Nung araw talaga no. 1998 no para maglagyan natin ng petsa. Na-amaze ako doon sa approach nila about grassroots marketing. Yes. Ngayon, mamaya, ikikwento ko sa inyo as you answer the questions, Miss Chris, because it opened my eyes, no? No, to, wow, okay. I mean, and I think it has influenced me. No? Kumbaga sa banda, kung meron ka tinatawag ng mga, sino ba yung mga influences mo, I think that was one of the things that really game changer sa akin pagdating sa pagninegosyo sa restaurant. Sige. So, since sasagot mo yung unang katanungan, maaari ka mag-proceed sa question number 2. Sabi ko sa inyo, pag ako pinagtanong nyo, iba yung magiging format. Eh.
So you've successfully reached question number 2. Level Question 2. number So kung yun ang grassroots marketing, very niche, no, very focused, ano yung significance niya? Ano yung kabuluhan niya, Miss Chris, sa isang negosyo at isang brand, no? Dalawa, no? Isang brand at isang negosyo na patungkol sa restaurant. Yes. Unahin natin yung sa people muna actually. Ano yung effect niya sa people, meaning sa partners din natin and doon sa community, yung people around din doon sa ating store. So for example, lalo na doon sa mga may resto negosyante dito na hindi pa naman multi-unit kung tawagin. 'Di ba? It's very important kasi to get to know your community. Hindi tayo pwedeng magtayo ng isang negosyo or isang restaurant na labas tayo dun sa community kung saan natin tinayo. Kasi bawat lugar na yan, kunwari for example, si Coach, taga Valenzuela City, ako taga San Juan City, magkakaiba ang tao na nasa Valenzuela at sa San Juan. Magkakaiba in a way na iba yung interest natin, iba yung behaviors natin, iba yung spending habits natin, iba yung time kung kailan ako nasa mall, iba yung time kung kailan ako kumakain sa labas. So, iba-iba. So yung effect kasi ng grassroots marketing or community marketing per area is very different. And ang first na impact nito is you get to be ingrained in a community. Hindi kasi tayo pwede na parang sinasabi nga natin dito, hindi tayo pwede mag-stand out lang or mamuhay mag-isa kung tawagin, di ba? Kung ang tao, kailangan nagbibilong tayo sa isang pamilya, sa isang barkada, ganun din yung ating negosyo. Kailangan namumuhay tayo na naka-ingrain tayo sa isang komunidad. Sabi nga, walang sino man ang nagnenegosyo para sa sarili lamang. Parang ganda yun. And ano yan, Coach, the fact na nag-open tayo ng ating negosyo sa isang komunidad, may epekto na agad yun doon sa mga nakatira near there kasi you're providing jobs for people, you're providing opportunities for the people around that community. And at the same time, yung community na yun, sila yung unang-unang magtatangkilik doon sa negosyo mo. Yeah, by virtue of proximity, no, and probability, accessibility, di ba? Kasi sila yung malalapit eh. And sila yung merong natural tendencies, no? By default, sila yung malapit. And well, as mentioned earlier, sila rin yung maapektuhan kung paano ka magnegosyo. Kung responsable kang magnegosyo, maapektuhan sila positively. Kung irresponsible kang magnegosyo, maapektuhan sila negatively. No, for example, no, ito bigyan natin ng halimbawa na may patungkol din sa kanina yan. Mausok yung negosyo mo. Gaya ng mga pag-iihaw, 'di ba? Yung mga ganung bagay, no? Yun, ano yun? That's a very vivid example of how responsibility should be exercised. And may relationship yun dito sa pinag-uusapan natin na grassroots marketing. And sabi nga ni Chris, no, the impact to people of grassroots marketing. Kasi ang tanong ko nga is, ano ba ang kabuluhan? Or what is the significance of grassroots marketing? Sige, Miss Chris, pagpatuloy mo po. Yes. And then ngayon, pupunta tayo doon sa impact doon sa brand. 'Di ba? Ano ba yung kabuluhan doon sa brand? Having grassroots marketing doon sa ating brand or exercising or doing this, it means na you saturate yung community near you. Yung sinasabi nating high impact, high probability. So yung mga high proximity sa'yo or yung nasa radius mo, kung tawagin, yung trading area natin, RTA, Radius Trading Area natin, 'di ba? Ang ano niyan is you will add up yung market share. The more na ingrained ka sa community, the more na nakikilala yung brand mo within that high proximity of targeted audience. So the more na may ginagawa ka na, ito nga yung example na sinasabi ko, pag kunwari, meron tayong group message, 'di ba? Uso yan dati nung 2000s, 'di ba? Saan ka magre-reply? Doon sa taong nag-group message lang sa'yo o doon sa taong tinext ka mismo na, Hi Romel, kamusta? Or ang header ba agad ay, Hi everyone, di ba? Okay, Mas, hi everyone, open-minded ka ba? Mga ganun. so you're Gusto mo ba more magkape? likely to reply, di ba? Doon sa taong ang kinausap, ikaw mismo. So that's the impact to the brand because nagkakaroon ng personification or personalization experience with the brand. Well, idagdag ko dito yung kaninang kinikwento ko, tutuloy ko. So, nagpunta ako ng US. Nagulat ako, no? Kasi, let's do marketing. And at that time, yung brand na pinagtatrabawan ko, they do zero mainstream marketing.
Imagine that, no? Zero. Zero couponing, zero mainstream marketing. Ang belief nila is that marketing should be done one relationship at a time. No? So, doon ko na-experience yung pupunta kami sa golf course, tapos magpapakain kami. Ang mindset nila, bring the river to the horse, no? Dali mo yung pagkain doon sa market. Then may relationship sila sa mga local business organizations, sa mga local schools, nag-sponsor ng mga junior league, ng mga kids activities, tapos may honor program sila pag may mga honor students. So, sabi ko, wow. No, and then, since malapit dyan sa military base, meron din silang mga araw na nagpapakain sila libreng pagkain sa mga servicemen. And sabi ko, wow, napakalaki nung ginagastos. But you're correct, Miss Chris, no? It's a more direct engagement. Rather than a passive and transactional way, it is more of trusting that when you build relationships, the emotional connection to the brand will be stronger. Diba Yes. kasi ako naranasan ko yun, dumating doon sa mga panahon pag nakita ka ng tao, hindi maalala pangalan mo pero naalala yung brand kung saan ka nagtatrabaho. So yun, no? Yung buong pangalan ko, di ba? But they just remember my first name and then my surname becomes my brand. Nangyari sa akin yan ng ilang beses, no? Sa life ko bilang isang restaurant professional nung hindi pa ako nagnenegosyo ng sarili ko. And up to now, di ba? Romel of Buffaloes, di ba? Yung ganung yun. No? Parang akma lang dun sa aking apelido kasi Romel ng Buffaloes. Di ba? So, Sinasabi na pala yung apelido nyo, coach. sabi Hindi ni na apelido ko natin. unintentionally. Yeah. So, I think yun yung amazing thing about it. And up to now, dala-dala ko yung, Chris, yung belief ko, yung mataas na trust ko sa grassroots marketing. Because I see it happen na pag meron talagang relational intent, no, hindi lang yung nagtatransa ka lang, nagbebenta ka, nag-o-offer ka, no, nag-i-email ka, nagba-blast, no, yung word na ginagamit, nagba-blast. Ano yan shotgun approach. Yes. Diba? Ito more of, even the term shotgun is parang nakakatakot kasi baril eh. Diba? Mm-mm. So it's more of, not just sending emails, but more importantly, visiting. At isa pang konsepto dito na i-share ko sa inyo na ako hanggang ngayon dinadala ko yan maski hindi sa aspeto ng marketing, magbigay ka muna. Mm-mm. O, wag kang kakabig agad, no? Wag yung parang siya, masyado agad give and take. Pag may binigay ka, alam nila may iti-take ka, wag, magbigay ka muna. No? And I think that triggers a positive reaction from people. Yes. When I actually talk to people about marketing, ang analogy ko lagi dyan is nanliligaw tayo. And that's true. Nililigawan natin because it's about building relationship. So, every time tinatanong ko, kunwari, pag nanligaw ba tayo, expected natin agad, sinasagot tayo. Di ba? Hindi. Nagbibigay muna tayo ng flowers, nagbibigay muna tayo ng chocolates, pero tinitext din natin lagi, pinaparamdam natin na nandyan tayo. So, yun ang marketing. Marketing, it's not about pagbebenta. 'Di ba? Yun ang laging iniisip ng mga tao eh. Ang marketing, pagbebenta yan, promo yan, or offers yan, limited time discounts, ganyan. But marketing is about building relationships. And what's a better way than through grassroots marketing? Kasi nga, grassroots marketing is a personalized brand experience. Ay, ang ganda ng binanggit mo, yung katagang brand experience. Kasi ito yung sabihin lang natin, napaganda ng komentaryo dito ni Lance, no? Lance Luis Caviteño. Sabi niya, timely topic kasi naguguluhan ako paano i-place sa tamang market ang smash burger at chicken inasal ko. So may dalawang negosyo siya. Well, ang ganda nung tanong niya, kaya ako sinabi yun, because inugnay niya yung grassroots marketing dun sa business development. No? Ang ganda nung na yun. Ito, kung ilabas nyo po yung mga notebook nyo. Yung tamang organisasyon or setup is dapat yung business development side pa lang, may involvement na yung marketing. Mm-mm. Or yung business development mo, kung ikaw man yun, meron ka ring kaalaman sa marketing, demographics, diba, brand positioning, no, brand identity, no, all of these things, no. Kasi dudugtong 'yun eh. You know, sabi nga natin, Chris, di ba, you always hear me say this, a business development mistake cannot be solved by marketing, or operations, Mm-mm. or accounting. No? Kasi business development mistake, yung locational mistake, nagkamali ka sa location, hindi masosolve yun ng any amount of marketing or even rebranding, no? Kaya kahit yung mga best brands, di ba, nakita nyo, nagsasara rin yan ng tindahan pag nagkamaling business development. Excellent question. So, to answer your comment here, Lance Luis,
ano yan eh, it all starts with yung understanding your brands and saan mo siya ipoposition, but it's a combination of business development and marketing. Mm-mm. Diba? Yung doing yung survey of the area, Chris, understanding the market, saan yung mga traffic generators, nandun ba yung mga primary target audience mo? Diba? Kasi yung probability of visiting your store is it depends on the ano no relatability, relevance and resonance of your brand to the different audiences available in that market, diba? So may mga concepts na pang BPO, may mga concepts na pang estudyante, Mm-mm. 'di ba? Yung naririnig natin. And another great comment here, no, babanggitin natin yung mga diligent students natin, si Simon Tess. Sabi niya, looking back, this is something that I unknowingly did right. You know, I appreciate that humility. Ang galing nung comment na yun, no? I unknowingly did right. Tama yun. I-recognize that, no? Kasi merong ganun eh, nagawa mo ng tama, pero okay, ito pala yung methodology behind that. That's very important. Oo. I started in our community just to have some people to talk to and surprise. Nagkaroon ako ng loyal customers and new friends too. You Yes. know, several brands, Simon Test, they started, no, masarap yung embutido mo. Gawa ka nga ng mas marami, pwede bang bumili? And you know, and they became brands, no? And ganun din yung nangyari sa kanya kasi coffee, coffee. Mm-mm. So, tama ka, no? Nagkaroon ng different dimension because it started with the right intention of gaining friends. Totoo yun. Ako, karamihan po ng kaibigan ko sa tagal ko sa industriya, nanggaling po sa restaurant industry. Doon na lang nagsanga-sanga. Sige, Miss Chris, pakicontinue po. At ang nakakatuwa kasi dito, 'di ba pag nasa operations ka din, you're really part of the marketing team. Yun yung hindi nila alam. Pero pag nasa operations ka, you're part of the marketing team. Kasi sila yung merong face-to-face interaction with the customers and they're the ones building the relationships over time. So, actually, sa kay coach ko nga to narinig dati na one of his excitement pag duty siya is to get to know people. Hindi siya yung excitement niya shift niya or ilang tables yung ma-serve niya, but to know more people during his shift, 'di ba? Kasi bawat tao na papasok sa ating restaurant is an opportunity to build friendships and relationships. Well, true, no? You make it more exciting for yourself as well and building relationships. Ano yan eh? It makes life more exciting and more purposeful. 'Di ba kasi with each person that we meet, 'di ba, merong mga iba't ibang konteksto, iba't ibang insights, iba-iba kang matututunan and iba-ibang pagkakataon upang tumulong at magkaroon ng kabuluhan, no, significance yung buhay mo. 'Di ba? And ako hindi ako naniniwala kasi sa coincidence eh, yung mga ano, yung mga nag-meet lang tayo by chance, hindi ako naniniwala ron. May purpose lahat ng mga bagay. So, gaya ng pagpanonood ni PJ Jacob Veloso, magandang gabi sa iyo, Brother PJ, and congratulations on the continuing growth and success of BBQ Chicken. Si Izel Asenas Obediencio Camino is watching also. Magandang gabi po. Si Nu Lee, magandang gabi po. Si Peter Danila, parang kilala ko to. Magiging guest natin to eh. Peter Danila, magpagaling ka. No? Badet Soriano Del Rio, magandang gabi po. Zoilo Abella, magandang gabi. Si Jordi Silva, magandang gabi sa iyo, brother. Thank you for always being here, no, watching, listening, at making your comments. Si Edith Loyola Lixi, magandang gabi po. Daryl James, si Teacher Yam Casino, nandito rin po. At ang mga chikiting na si Jaren at si Gianna. Jack Bishop, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo. Wong Karen. Ayan, si Wong Karen. Si Alvin Robiego. Magandang gabi sa iyo, Alvin Robiego. Alvin Arias. Ayan, sabi ni Sai, agree. Give value first and make sure it's really coming from a place of giving without expecting anything rather than giving because later I will need something from you. O hindi maganda yung ganon, yung I'm giving because later on I will need something from you. Hindi ganon. Tama ka, no? It's just giving unconditionally. I agree with that. Customers and people can easily smell that from a mile away. Totoo yun, Zai. No? I believe that too. Si Ate Baby Magpantay, nanonood siya. Ayan, tanong ni Lance Luis, sasagutin natin ito mamaya, Chris. Kasama po ba sa grassroots marketing ang pag-check at compare ng nearby competitor? Mamaya, Sasagutin ko yan, sasagutin ni Chris. Christian. Nako, ito na-miss ko to ha. Welcome back, Mr. Elmer Miklat. Nanonood ka ng uli ha. Salamat. Naging busy ka siguro kaya
Hindi ka ganong nanonood recently. Si Romel Fortuna, magandang gabi. Ang ganda ng pangalan mo. Kevin Soliano at si Coach Donald Estinorio mula sa Sydney. Bumiyahe pa yan, no? Kakauwi lang nila. Magandang gabi. Good day, mate. Ayan. Sabi niya, ito, naka-live tayo. Kaila Coach. Nagbabatihan pa sila. Si Ronnie Sabanal at si Gardy Mojado, magandang gabi sa iyo, classmate. Si Joey Katipon, magandang gabi po. Si John Paul San Juan, no? At si Salma Roniel Salangsang, magandang gabi. Si Yuan Villarasa. Ang daming nanonood, maraming salamat po. At sabi ko nga, itong mga lalamig na gabi, masarap mag-aral pag gaganto yung klima, di ba? Ang ganda, masarap mag-aral. Sige, Chris, sa pagpapatuloy na yung pagsagot na banggit mo kanina, yung significance sa people, yung significance sa brand. How about yung significance sa business? Yun. Actually, coach, when you're able to or successfully do yung impact sa people, impact sa brand, yung impact to business will follow. Automatic yan, 'di ba? Kaya hindi natin binabaliktad yung sequence niya na impact to business muna, impact to brand, Hmm. impact to people because yung impact to business will always follow. Kasi nga nagkaroon ka na ng impact dun sa people, sa community mo, nagkaroon ng impact, higher market share sa brand mo, nakilala yung brand mo. And yung tao, it will come naturally. It will flow naturally. Kasi nakilala ka na, nagkaroon ka na ng relationship with the community, pupuntahan ka na, di ba? Parang ano yan eh, yung isang example ko dyan, pag kunwari, namimili ako kung saan ako kakain. There's actually a study na by Kantar that ang out-of-home diners daw, meron lang yan top 8 na outlets na pinupuntahan. So, hindi siya top 8 brands, outlets. Meaning, siguro yung brand na yung pinupuntahan mo sa gantong location, Branch. pero hindi mo Oo. siya pinupuntahan sa ibang location. So, top 8 outlets daw na top of mind, regularly na naka-cycle yan. So, ibig sabihin, kaya siya top 8 because yung experience nila, the brand experience, and yung familiarity, nandun yun, pumapasok yun doon. So, since nandun ka, na-fulfill mo yung building relationship, building yung market share mo, yung brand share mo, it will come naturally. Yung transaction counts and yung pag-build natin ng sales. Yeah, ako hindi siya coincidental, Chris, no. It's all connected because if you have relationships with within the community, you know your customers personally, merong ano yun sense of accountability na mas malalim. No, ayaw mong silang serban ng mga bagay na hindi magandang quality. Hindi mo sila hindi ngingitian kasi you're genuinely happy to see them. Yes. 'Diba? That's why a lot of examples would point to the American model of mom and pop, no? Mom and pop businesses. Yung tinatawag na, yun yung general terminology, pero sinasabi nun, maraming katulad dito sa Pilipinas yun, yung mga independent resto negocios. No? And apakaganda talaga ng example na binigay ni Sai kanina, no? Montes na yung intention niya was magkaroon ng Friend. kwentuhan habang nagkakape, di ba? And then it evolved, no? And maraming brands, like even our own brand, Chris, alam mo yan, di ba? Yung Buffalo Wings and things. It started with the intention of focusing on what really matters to our people, no? So, yung purpose is, I think, no, part of the process of determining your purpose, your vision. And then, madali yung tinatanong kanina ni Lance Luis, no, na how do you understand your brand and its positioning? Well, it's about discussing the P2R, your purpose, your vision, your strategy, understanding your brand personality, your brand positioning, your product, know your product and how your product can translate into something that is tangibly valuable, no? Ano ba yung value talaga? Hindi mo pwedeng ihiwalay, Chris, yung usaping value pag pinag-usapan yung relationships eh. And Yes. then dalawa yan, yung value at saka yung isang word na babanggitin natin yung trust, no? Kasi yung brand trust is actually more easily built when you start off with the sincere intention of making friends, building positive relationships. Diyan papasok, coach, yung, di ba, lagi natin ginagamit sa marketing yan, UVP, Unique Value Proposition. What make you stand out from other competitors, other brands? Pero ang mas gusto kong ginagamit natin is the Unique Values Proposition, di ba? Anong values mo yung nag-translate to a tangible value to your customers?
Oh, may question dito si Sayo. Ano po paki-repeat po ang keywords ng top 8 outlets. I think yung keywords dito sa pag ginugol mo, ano, uh, preference, di ba, Out of Chris? home diners preference, Ayan, yes. out of home diners preference by Kantar. Kantar Yes. ang nag-survey niyan. Madali namang i-google yan. I think it will be available, no? If not, si Chris can provide yung links, no? Parang Sa hindi ating lang mga. siya available publicly, but I can share the study. No, Yes. he can share the. We can discuss that, Chris, no? Yung in a future episode ay pagka. Grabe talaga sa live episode. Hinihingal ako sa pagsusulat sa dami ng gems. Thank you, ha. Gems siya, gems, ha. Thank you Gems. very much for appreciating the gems. Pero as I always mention, tayo naman na nagkikreate yan eh. Di ba? Yung mga tanong nyo, yung mga comments nyo. That's why this is a community of coaches. Never nyo naman maririnig sa akin that I claim to be the resto coach. No? Maski sa mga public speaking engagement, I don't allow people to introduce me as the resto coach. I'm not the resto coach. No? We are a community of resto coaches. O, Yan. Yan. so, kung din ipasok, coach, alam mo yung example na binigay mong yun? That's example of grassroots marketing. Yung community natin, di ba? We're not really talking to the public na may niche market tayo, but that's an example of grassroots marketing. Yung community natin na we belong into. Sabi ko, oh, Alam mo, di ba? ito, dahil na pag-uusapan yan, magiging sentimental ako. Total, tayo lang. Ang ganda ng kinento mo. Kasi natitempt tayo minsan, di ba, na i-promote, di ba, yung mag-accept ng, mag-boost for followers. But we don't do that, no? Organic, no? We're proud to say this is an organic community. Binuboost lang natin yung mga video para lumayo yung reach, no? Para sa maraming maka-avail ng library. Pero yung nanonood dito, you should be proud of yourselves, no? Because kayo po yung nagpapatuloy sa amin. Yung every Tuesday night nakakatempo na, kaya binabawasan namin yung breaks eh. Although, syempre, minsan talagang pagod, no? Even out of town, gusto nating gawin. Alam niyo, linggo-linggo po pinag-uusapan kung ititigil na namin to. Totoo yun. Linggo-linggo po, pero pag naaalala namin kayo, na nag-aabang kayo, na pag nagpo-post kami ng break, minsan may magko-comment na, di ba, nung inadvertently, we posted the wrong date, ang dami kagad, Coach, mali yung date, di ba? So Tagal. yun yung, yan yung example ng isang community, and you should congratulate yourselves, no? Because we have built an excellent community here, no? Thank you po. Thank you very much, no? And you should be proud of yourselves because every week nag-aaral po tayo sama-sama. No, kasama pa natin mga taga Las Vegas gaya ni Jake Castro. Alam na ng mga regular viewers na si Ferdinand Porsche, who is actually the founder of Porsche, no, is actually Mr. Jake Castro and of course the lovely wife, Miss Tina Castro from Las Vegas. No. At sabi niya, hindi, wag ka naman. Ikaw naman, nagkwento lang ako eh. Kala niyo naman, hindi naman natin titigil to. Kaya pag nanganak si Miss Chris, malamang solo niyo ako mapapanood dito. Ayan. So, si Wilma Borromeo, kasama rin natin si Selwyn Alvarez. Na nakakatuwa, si Master Eugene Nakobe. It's an honor to have you here, Master Eugene. Si Maria Daisy Martinez Lawis. Ayan, binaligtad ko Si Marife Belier, nandito rin si Janeline Galvez. Magandang gabi po sa ating lahat. Sige, sa pagpapatuloy. Sa pagpapatuloy natin, Miss Chris, ang katanungan ko naman. Sige, total na pag-usapan natin kung ano ang grassroots marketing. Nagbigay tayo ng insights, examples, no, significance. Significance to the people, significance to the brand, and significance to the business. No, yung significance to the business, kung i-elaborate mo, isa siya sa pinaka-cost effective eh. Kung i-measure mo yung ano niyan, yung spending versus impact, nako, I'm telling you, hands down, mas malaki po ang returns ng grassroots marketing. Now, having said that, ilabas niyo na po yung mga notebook niyo because I'm going to ask Miss Chris to give us some practical tips, no? How do we effectively conduct yung mga grassroots marketing activities, no? Especially, Miss Chris, kung ano ka lang, nagsisimula ka pa lang naman, di ba? Ano ba yung mga practical grassroots marketing tips na applicable sa mga nagsisimula pa lamang? How can we, sinasali ko yung sarili ko, how can we do them effectively?
Yes. So this is something that yung framework na to, this is something that we've been following actually particularly dun sa brand natin, Coach, because of course hindi ako pwede makailam sa ibang brands, pero this is based on a framework din naman. Ang marketing kasi, lagi kong sinasabi to, ang marketing, ang bulk ng trabaho niyan ay nasa pagplano. Nasa yan, sa pre-work kung tawagin. I cannot agree more. So dapat meron tayong framework when it comes to pre-LSM or pre-grassroots marketing, yung pre-work natin. So ang number one natin titignan is yung scanning natin, community scanning. Ang unang-unang mong titignan dyan, traffic generators natin. Sino ba yung gusto nating kausapin? Bakit natin sila kinakausap for our brand? Sila ba yung dapat nating kausapin at bagay ba silang kausapin para dun sa growth ng ating Miss brand? Chris, hindi ko intention na interrupt pero gusto ko lang pagdiinan ulit. No, kahit maliit na kumpanya po kayo, pwede kayong bumuo ng isang committee. Tandaan niyo po ito, no? Kung halimbawa mag-asawa kayo, do not decide no na ikaw lang, consult others within your group. And kahit maliit na kumpanya kayo, form a committee. Ang isa na pinaka-importante yung site selection committee. Huwag kayong pipili ng location ng walang checks and balances. And gumawa kayo ng criteria na parameter. At dyan yung sinasabi ni Miss Chris, kasi nga ayaw natin yung sitwasyon na kinukorek na lang ng marketing yung mali ng business dev. No? So, again, reminder lang po yan. Yung marketing starts, no, pre-business development. Dapat meron ng tinatawag nga ni Miss Chris na scanning, no? And it's too late pag nandun ka na, nagtayo ka na ng restaurant, saka mo aaralin, no? Mali po yun, no? Minsan, hindi po lahat ng kanto magandang location. Tandaan niyo po yun, no? Isa-challenge ko pa nga yan, Coach. Actually, from business development to recruitment, it's part of marketing na. Yeah, Kasi, totoo yun. tatandaan nyo, yung lahat ng ire-recruit nyo sa store, they're going to be automatic yan. Brand ambassadors mo na yan. Diba? Kahit hindi ka magbayad ng milyones para si Ivana Alawi yung brand ambassador mo, lahat ng hinahire mo na nasa loob ng store mo, brand ambassador mo na yan, automatic, because they represent your brand. Ang galing manghula ni Sayo, na-anticipate niya yung ating susunod na episode with Mr. Peter Danila. Diba? Maging isang buong episode yung pre-business development plus committee guidelines. Yan, gagawin natin yun. Sige, Yes. share namin sa inyo paano namin ginagawa yung disciplines. Ang tawag dyan, ito siguro, pasulat na lang, Chris, no? Para maalala rin nating lahat. O, yung mga nandyan sa nakikinig, sulat nyo. Yung magandang episode title dyan, yung The Disciplines of Site Selection. Di ba? Yun. Oo, di ba? Kasi hindi dapat may disiplina. Hindi yung mura yung rent. Naku, patay tayo dyan. Pag yun lang yung parameter. Isa lang po yun sa parameters, no? Yung mura yung rent, no? So pag-usapan natin na, we don't want to preempt the episode and interrupt yung flow ng sinasabi ni Miss Chris. But that's a nice insight. Sige, go ahead, Miss Chris. Thank you for that, Sai. So, unang-una is market assessment. Part of the market assessment, sabi nga natin, traffic generators. Why we're talking to this certain demographic? Who are these people inside that certain demographic? And how do we talk to them? So, ilista muna natin. Ngayon, actually, ito yung pinakasimpleng sinasabi ko, kahit hindi tayo lumabas lagi, kung hindi kaya ng time natin na araw-araw nasa labas tayo, Google Maps, 'di ba? Makikita mo na 'yun agad eh. Tignan mo lang yung sa mapa yung location ng store mo, titignan mo ano ba yung mga nakapaligid sa store mo. So, 'yun yung unang-unang step for market assessment. Pangalawa, yan. Medyo madami itong inaano is yung customer profile. So, natignan mo na, nilist down mo, okay, maraming school, marami kunwaring BPOs. Next mo, yung market profile, di ba? Yung mga sa tingin mong schools, kunwari, yung napili natin for our brand, for maraming students, ano ba yung behavior ng mga students? Market profile ng students. Titignan mo dyan, parang magiging usisera tayo. Magkano yung ginagastos nila in a meal, ano yung madalas nilang pinupuntahan, kailan sila pumupunta, at bakit sila pumupunta doon. So, it's about really getting to know your customers or getting to know your base, your community. Okay, pangatlo, yung lifestyle and behavior. So, medyo kasama din siya doon sa market profile, alam mo, ng students, BPO workers, ano yung tendency nila after 6 p.m. ba sila lumalabas, pag lunch ba, group of ganyan sila, single diners ba sila. Lahat yun dapat inuusisa natin. Totoo And yun, yung katagang ginamit mo, yung
asking more questions, making less statements, no? Yes. Because making a lot of statements, sometimes it leads you to make a lot of assumptions. Yes. Ah. So, it's really having that open mind. Kasi minsan meron tayong mga time na parang isang tingin pa lang natin sabihin na, hindi, alam ko na yan, walang pera yung ganyan. Or, alam ko na yan, mahilig sila sa ganito. So, it's really observing. At hindi mo yun ma-observe in a matter of one day na inalat mo. It has to be, kailangan natin maglagay ng time and effort doing these things. Okay? Yeah, yung ano, no, yung mga monthly cycle in the life of a BPO agent, BPO team leader, no, BPO young executive, directors, no. It's the month in a life of a student, a university student, month in a life of a office worker. Importante yun, maintindihan natin yung tendencies. Huwag tayong mag-fall into the trap of ano, no, just categorizing them, classifying them, stereotyping them, no, and then making wrong assumptions. It should be ano, fact-based, no, analysis-based, no, and we should really spend time and have the discipline to exercise due diligence. Ayan. Being in marketing is really being inquisitive, 'di ba? Lahat tinatanong mo lagi yung why, 'di ba? Tinatanong mo kunwari yung katabi mo maagang madagsara, you will ask why. Bakit ganon, 'di ba? Or tinitignan mo kung bakit merong particular competitor ka na laging puno. You will ask the question why. Bakit sila puno? Sino ba yung laman ng restaurant nila? So always having that vigor to know more, 'di ba? Lagi tayong papasok to somewhere na ang thinking natin, hindi natin kilala pa yung community and we're excited to get to know them. Okay. Ang Speaking next, of community, batiin ko lang, Chris, si Peter Ang, si Arnold Regalado, si Architect Edison Kimpo, si Ma'am Sening Demate, si Maricel, at ang iba pang Marilu, Marilen, John Paul, at iba pang mga membro, si Johnson, at iba pang mga classmates ko nung elementary. Isipin mo yun, napakatagal na, pero hanggang ngayon po, it's a community that still supports me. No? Yun po yung isang example. In elementary days, napakatagal na po no, no? 1980s pa po yun. Pero hanggang ngayon, sumusuporta sila sa akin. Maraming salamat, kapatid na Peter. Sorry, Miss Chris, go ahead. ayun. So, ang next natin sa scanning and assessment is competitor scanning. Kilala din natin dapat kung sino yung mga kapitbahay natin. 'Di ba? Tinitignan din natin, 'di ba? Magkano price point nila, anong ginagawa nila. So, competitor scanning is very important. And last but not the least, trends and developments. Makikichismis tayo kung ano bang mangyayari dito. May tinatayong bago. Ano kaya meron dito? May bagong building. Ano kaya to? Bagong condo ba to? Ano? So, very important yan to be always in the know pag nasa marketing ka. So, yun yung medyo bulk na kailangan natin i-equip yung sarili Yung natin. pre-work, yung pre-work. Yun yung pre-work na kailangan natin, na i-equip yung sarili natin bago tayo tumalon doon sa paggawa ng calendar of events natin. So yung calendar of events natin, this is a very important tool, yung marketing calendar or grassroots marketing calendar natin. It's a very important tool because ang unang-unang sasabihin ko dito, people try to do marketing lahat in one day. Friday, marketing day ko yan. Lalabas siya, papagurin niya yung sarili niya, lahat ng need for marketing, Friday niya gagawin. But it's about doing one task or 1% of everything every day. Para every day, dapat meron kang something with marketing na ginagawa. At Agree. inyo. Hindi siya pwede na parang Friday lahat, sisendan ko lahat ng text, ganyan. It's about dividing everything for each day of the week. That also makes you more efficient, no? In a way that's ano, no? It doesn't make you parang do things monotonously. No, it gives you a better understanding of how people think, no? Because kung sumusunod sa iyo yung kumpanya at hindi ko yung sumusunod sa kalendaryo ng kumpanya, may mali, 'di ba? Pipilit mo yung hindi marketing day ko kasi Friday eh. Yung konteksto ng pinupuntahan mong opisina because one of the things that you always do for grassroots marketing is you always do visits, no? You Mhm. visit, no? You ask permission until the point na pabibisitahin ka, you bring food, no? Because there will be value benchmarking whether we like it or not. Ano ba Yeah. yung dalawang value, 'di ba, dun sa equation? Sincerity is good but it's not
the be all and end all. Kung at the end of the day, magaling kang pumier, pero yung product na siniserve mo is not of value to them, then, friends lang kayo, pero wala kayong business, business dealings or business value creation. So, paalala rin lang yun. Hindi lahat tungkol sa relationship lang. Kailangan makapag-deliver ka talaga ng tangible value. Yes. So, when you've done the pre-work, it's going to be easy for you to come up with a calendar kasi kilala mo na yung community mo. Nakausap mo na silang lahat, na-interview mo na silang lahat. Kilala ka na rin nila to be an ambassador of the brand. So, pag gumawa tayo ng marketing calendar, we already know, pag gumagawa tayo, para sa BPO na ganito to kasi sabi ni ma'am ganyan, ito yung kailangan nila. Magvi-visit ako sa ganito kasi meron sabi nila magkaka-event sila ng gantong araw. So, dapat nandun ako sa event na yun. So, the calendar will flow naturally pag nagawa natin yung pre-work natin. Yeah, siguro from my end, having done this exercise a lot of times when I was still a manager and up to now, no, alam ni Chris, marami pa rin akong iniimbita, pinupuntahan, pinapasyalan. It's very important na during the time that they're, in your place or you brought food and they're enjoying it, to observe them and ask for honest feedback because that's one of the biggest values that you can derive, no? To get honest feedback. Kasi ano yan meron kayong relationship so magiging honest sa'yo yan. Sometimes, some of the customers even get involved in the R&D process, no? In the, they make suggestions because they care for the brand already. Hindi na lang siya isa sa mga restaurants sa pinapatronize nila, but, they feel connected to your brand and your business. Yes. After having done the pre-work and then may calendar ka na, ang next niyan is yung during the marketing activities or yung disciplined execution of your marketing calendar. Kasi kung nakuha mo, tama lahat ng dates, tama lahat ng events mo, and tama lahat ng insights from the pre-work, yung calendar na yun, kailangan mo na lang siyang sundin. Nasulat mo na yan lahat naplano mo na. So it's about disciplined execution lang. Ang very important dito is setting targets and metrics for yourself. 'Di ba? Tama. Kunwari, ang gusto mong gawin is maka-2 visit ka in a day. So yun yung targets and metrics mo, 'di ba? Na kailangan naka-2 visit ka. Paano tatanungin, naging productive ka ba for today? Yes, kasi yung naka-2 visits ako, nakakuha ko ng lead, nakausap ko sila, kilala ko na yung manager ng ganyan. So those kinds of things. So it's about having that disciplined execution, gathering feedback from customers, and of course, yung ano natin nga targets and metrics. Yeah, it makes the whole exercise measurable. Para ikaw din, as time goes by, you become more efficient. Kasi may data no? Meron kang data na nakukuha, you're measuring versus your targets and objectives. Then kung hindi mo na-hit, the natural tendency, of course, will be to point to another direction, change your strategy, change your methodology. So, the improvement will naturally follow kung diligent ka lang. Yes. Okay. Sige, coach. Medyo mahaba pa yung and medyo madetalye yung when it comes to this. Pero yun yung very concise and summary of what we need to do. Yeah, parang ano siya, no? To summarize sa aking notebook dito, pre-work, the actual marketing, grassroots marketing work, and then you do a post. Well, after a week, you have a discipline of every Sunday you do it, every Sunday night, or every Monday morning you do it. No, just have it that post evaluation. Apakalaga no, kasi otherwise you will just commit the same mistakes, no, every week, no, and without correcting or calibrating your effort. Sige, Miss Chris, napakadami po naming natutunan. Sabi po dito, no? Sabi nga ang daming komentaryo, ang daming insights. So, pati po yung comment section, ugaliin nyo pong basahin, no? Basahin ng maigi. Sa pagkagaya ngayon, tinan nyo, nakita nyo, it's a live example na nakita natin that it led to another episode and manganganak pa ng isang episode kasi sabi dito ni Miss Rai, yung tungkol sa no, yung paghahanap ng tamang tao to build my dream team, that can be another episode by itself. No, we always talked about it. Siguro in short form, alignment is a prerequisite. Si Misay, nakilala ko nun dun sa aking ginagawang module sa Go Negosyo, yung values and value, no? Yung
alignment muna. So, we can do that, no? And again, no, it's very rich. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Nagko-contribute, no? Live, nagdami po. Iba po, totoo yun, iba yung nanonood ka ng live, eh, no? Although you can view it on replay, pero ang ganda pa rin pag live kasi may interaction tayo. Okay, Correct. so Miss Chris, pahuling mga paalala, mga insights that you'd like to share being a subject matter expert about grassroots marketing sa ating audience. Okay, reminder lang or dapat natin laging isipin na ang marketing hindi po natin ina-activate yan pag walang benta. 'Di ba? Laging yan ang knee-jerk natin eh. Mag-marketing tayo, mahina ang benta, lean lang, Reactive. Oh, post lang. reactive. Oo. Ang marketing, kasi ang sinabi nga po natin, it's about building relationships. We have to start early on. Kung kunwari magbubukas pa lang tayo, bago tayo magbukas, dapat nagma-marketing na tayo. Nag-grassroots marketing na natin. Kinikilala na natin yung ating komunidad. So, ang marketing po, hindi siya reactive. Marketing is about building relationships and hindi po siya instantaneous. Kasi lagi kung knee-jerk tayo na instantaneous, promo lang tayo ng promo, nadadilute din yung ating brand na lagi lang po tayong hihintayin na may promo. So it's about building relationships early on and then reaping the benefits from the relationships that you build later on. 'Di ba? Kung kunwari, sabihin natin sa calendar, January pa lang po mag-start tayo. Pag nakikita mo po yan, pagdating ng months, kahit wala kang promo, ikaw ang top of mind. Yeah, sabi ko nga kanina, totoo po yun. Ano? Sinasabi ni Miss Chris, I 100% agree. It's about building trust. Establishing yung inyong credibility as somebody who delivers tangible value, not only to the person but also to the community. No, yung that demeanor is very important. Di natin na pag-usapan masyado pero ano yan eh. Bago pa nauso yung nagte-trending na demure, mindful, importante po yun. Totoo pong importante yung demeanor natin as brand ambassadors. So having said that, I hope nasulit po namin ang inyong Tuesday night. At yung mga nag-aalala, napagkwentuhan lang po yung kanina. Hindi namin ititigil to hanggat sa abot ng makakaya natin, hanggat may nanonood po. Siguro magagawa nyo po is magyaya pa kayo ng mas maraming interesadong estudyante para mas maging masaya pa ang ating Tuesday nights. No? At Tuesday nights. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat nabibigyan tayo ng pagkakataong pag-aangin yung kalooban ng ating mga kasamang OFWs. Ginagawa po nila itong pang-address ng homesick and we appreciate that. Sa ating resto quote for this week, ang ganda nito, Chris. Pinromote. Kasi akmang-akma. Ayan. Sabi dyan, no, napakalinaw po na sinasabi, you cannot buy engagement. No? Hindi mo mabubuhusan ng pera yung engagement. No? Hindi pa pwede yung shotgun marketing lang. Kailangan, as we have discussed during this episode, it's building positive relationships with sincere, honest, and trustworthy gestures. No, sabi nga ni Misay, gusto lang niya makipagkaibigan, and actually that's the main tip. No, just start off with the sincere intent of building positive relationships, and marketing will become more fun, more engaging, and more rewarding. Not only for you. Ang totoong marketing, win-win parati yan eh. Diba? Win-win. Hindi yung ikaw nalulugi, kumikita na yung mga customers lang masaya. But it's both ways. Masaya kayo. And pati yung komunidad. Okay? So, napakaganda pong segue nito sa mga susunod pa nating episodes sa mga darating na Martes. Abangan po natin, may episode tayo sa business development. Meron din po tayong i-guest na mga dating magkakasama sa trabaho at ngayon nagsosyo para magnegosyo. Very interesting story yan dyan sa may Muntinlupa, yung kanilang negosyo. Hindi mo natin ipe-prem. And of course, si Coach Donald, no, he will participate, yung mga nag-aabang po sa kanya. Si Michelle, naku, malapit na yun, no? Pagbibigyan tayo nun, at medyo busy lang siya, iba na yung kanyang, iba na yung kanyang time zone sa trabaho. But of course, hindi nyo po alam, nasa likod po sila parati ng eksena, si Bianca, si Michelle, si Miss Wine, si Zark, no? At yung iba pang, si Sean, di ba si Sean, no? Mga kasama natin dito. And more importantly, kayong lahat na nagbibigay sa amin ng lakas. Despite kahit na may bagyo, merong maraming gawain, magbubukas ng tindahan, iba pa rin yung Tuesday habit natin. So with that, we say goodbye and thank you and God bless us all. Let's continue to coach and share.